susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, hanggang dulo. Mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Lahat, bago po tayo magsimula sa ating Sunday service, so mag-iikot po muna tayo at ikakamayan po natin ang bawat isa. At kung nanonood po sa bahay, inyo po
si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Ikaw ay aking kapatid, na mahal kong kapatid. Sabay-sabay tayong purihin siya. Walang pagsubok na di kaya kung si Kristo'y nangunguna, habang may pag-ibig magkaisa. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, let us welcome the Holy Spirit in this place. And tunay nga po sa umagang ito, sa ating mga buhay, let us declare how great, how good our God in our lives. And tunay nga po, let us welcome His presence in this place as He opens the heaven and pour out His Spirit this morning. Oh yes, oh Jesus, fill this place with your glory. Great is the Lord God Almighty.
po manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan, salamat sa iyong presensya, salamat sa umagang ito, O God, na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, ang Santong Espiritu, ikaw po ang siyang kumilos at ikaw po ang siyang ma-experience ng bawat isa, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong anak na gagamitin. Tunay nga, O Diyos, ano ito po ang kanyang labi. Pagpalain mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng wisdom, knowledge, Panginoon. At tunay nga sa aking mga kapatid na makikinig, buksan mo ang aming mga puso't isipan at ito'y maging matabang lupa upang sa gayon ang iyong salita ay maitanim sa pinakamatabang parte at ito'y tumubo at mamunga ng marami ng sagana. Salamat, Lord God. We praise you. We honor you. In Jesus' mighty name this we pray. Amen. Amen. Sino po ang mga pinagpala sa umagang ito? Amen. Alam niyo po ba, ang pinakauna po nating pagpapala na natatanggap sa ating Panginoon ay ano po? Ang buhay at bagong hininga na binigay sa atin ng Panginoon. Di ba po yung iba natutulog sila sa gabi, pagising nila wala nang hininga. Pero tayo na nandito, ikaw nakasama namin sa live streaming, isa na po yung proof kung gaano po kadakila ang ating Diyos. And He deserves all the glory. Amen? Amen. Kaya po sa umagang ito, let us give God our highest praises and thanksgiving. Amen.
tayo ng kaligtasan? Naniniwala ba kayo na pag tayo magpuri sa Panginoon ay magkakaroon tayo ng kagalingan? Sabay-sabay tayo magpuri! Come on! Sing it! Praise is to our God. Everyone to worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory hallelujah. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Glory hallelujah. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Everyone of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Oh, hey. Every praise is to our God. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. Oh, yeah. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. God my Savior. God my Savior. God my healer. God my deliverer. Yes, He is. Yes, He is. Come on. God my Savior. Yes, He is. Yes, He is. Every praise is to our God. Everyone who worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, thank you, Jesus.
Lord, tunay nga, Panginoon, na lahat ng papuri ay para sa iyo. And Lord, once again, we are here to give you the best praise, to give you the highest worship, Lord. Lord God, muli ang aming mga puso ay narito upang tunay na magbigay ng papuri para sa iyo. Atin pong basahin sa Psalms 119 verse 49 to 50. Ano pong sabi dito? Sabi po dito, remember your promise to me. It is my only hope. Verse 50, your promise revives me. Ulitin nga po natin, ano po yung sabi sa verse 50? Your promise revives me. It comforts me in all my troubles. Sa buhay po natin, di ba, ang buhay na ito, ang mundong ito, punong-puno ng trouble, punong-puno ng problema, sa pamilya, sa trabaho, kahit saan. Kaya po kailangan natin ng revival sa ating pong buhay. And ano po yung makakapag-revive sa atin? Ano po yung sabi dyan? Your promise revives me. Ano po ba yung pangako ng Diyos na pinangahawakan natin? Nasa gitna ng problema, gitna ng gulo sa buhay natin, ano po yung pangako niya na lagi nating pinangahawakan? We need revival. We need awakening in our lives. At sa pamamagitan po yan ng salita ng ating Panginoon. So as we worship Him, let's remember His promises in our lives. Give your highest praise. The worship that comes from your heart. Lord, we need your grace and mercy. We need to pray like never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Sing, let your rain, let your rain fall upon me. Lord, we humbly come. We don't deserve of you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Once again, we will sing, Lord, we humble. Lord, we humbly come.
before you. Lord, we don't deserve of you at the end, but we yearn to see your glory. Restore this night, Spirit, Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Oh, Spirit, touch your church. Spirit, touch your church. Stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your rain fall once again. Let your Spirit touch your chest. Stir the heart of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Oh, come on, let's worship Him. Spirit, touch your church. Stir the hearts of forever so Lord, with a passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your rain fall upon. Sing, let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Pour out your Spirit on all the peoples of the earth. Your sons and daughters, speak your words of prophecy. Send us dreams, send us dreams and visions. Reveal the secrets of your heart. Lord, our faith is rising. Yeah. Oh, heaven, the sound the coming of your day. Oh, we will sing. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. Oh, sing. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they
voice in the air. Lord, the world is waiting. Let creation see the coming of your day. There's gonna be a great awakening. There's gonna sing, there's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, come on church, we will sing. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. Come on, we will declare, we will shout. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will. Come on, we will lift our voice and we will sing. There's gonna be a great awakening. Lift up your voice and sing. There's gonna be a great revival In our land, there's gonna be a great awakening. And everyone who calls on, they will be saved. Oh yes, Lord, there's gonna be a great awakening. There's gonna be a great awakening. Oh, we thank you, Lord. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, we will sing for the last time. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival in our land. There's gonna be a great awakening. And everyone who calls on Jesus, they will be saved. They will be saved. They will be saved. They will be saved. Oh, thank you, Lord. Come on, let's praise the name of Jesus. We will declare the revival in our land, in our lives, in the family. Oh, thank you, Lord. There's gonna be a great awakening. There's gonna be a great revival. Oh, praise the name of Jesus. Come on, church. Lift up your praise. Lift up your worship unto the Most High. Oh, we thank you, we thank you, we thank you, Lord. Glory to your name, glory to your name. Oh, thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat, O Diyos, muli sa umagang ito, Lord. That your presence is in this place and touching every hearts of your people this morning. Lord God, as we listen to your words sa umaga pong ito, ang iyong mga salita, O Diyos, ay matanim sa aming mga puso. Dito po, O Diyos, ay araw-araw naming maalala dahil po ang iyong mga pangako ang nagre-revive sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, Lord God, for your presence once again. We give you the highest praise and highest worship, Lord, that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God, praise the Lord. Amen. There's gonna be a great revival
in our land. Amen? Amen. Nakikita niyo po, no, kung nandun po na aware tayo sa nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating bansa, makikita po natin that truly revival is coming. Amen? No? Naroon po na mayroong great revival na ginagawa po ang ating Panginoon. At praise God, sa umaga pong ito, katulad po nung isinier ni Brother Van na verse, no? Doon sa Psalms 119 verse 50, His promise, it revives us, no? Kaya kailangan daw po meron tayong laging pangako, no, ng ating Panginoon na pinanghahawakan. Dahil dumating man po sa punto na ikaw na lang, no, naroon na iniwan ka ng iyong mga kasama, no, ngunit ang pangako ng Diyos na nasa puso mo, kailanman hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, as we listen to His Word, nadadalin po ng ating pastor ng J. Blue Sagana, hawakan po natin, panghawakan natin, i-claim natin ang pangako niya na ibibigay niya sa atin sa umagang ito. At ito ang magre-revive sa atin. Ano ibig sabihin nun? Magpapaalala sa atin, magpapalakas sa atin. Kaya buksan po natin ang ating mga puso't isipan at i-welcome natin si Pastor Lito Quinto. Praise God! Yes, hallelujah. Ayan. Good morning everyone, sa Diyos ang papuri. Ayan. Pwede po ba tabi-tabi po? Magkakatabi kasi pag walang katabi, sino yung kakalabitin mo mamaya o tatanungin? Ayan. Okay. Yan, magandang umaga po. Yan, para po yung late, doon po sa likod uupo. Sabi ka. Joke lang. Yan. So, ayan, pagdating ko kanina, yun nga, nag-aano sila, no? Natutuwa ako kasi nga, yung message kanina is about problem. Eh, totoo naman po, di po ba? Lahat po tayo dumadaan sa mga problema. Tama po ba? Sino po yung walang problema rito? Meron po bang taong walang problema? Lahat may problema. Amen. Lahat po may problema. Kaya nga, minsan, no, kahit Kristiyano na dumadapa. Minsan, kahit Kristiyano na natitisod pa. Tama po ba? Pag sinabing Kristiyano, yun nakakilala sa Panginoon. Pero iba yung Kristiyanong may relasyon sa Panginoon. Naniniwala ko lahat naman tayo dito may relasyon sa Panginoon. Amen? So, anumang problema, kanino tayo lalapit? Kay Lord. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, handa ka na ba? Makinig? Ayan. Ayan. Sige po, malapit na tayong makinig. Lahat po ba merong Bible? Kung walang Bible, may smartphone. Ayan. Paki-off po yung mga data tsaka yung Wi-Fi. Okay lang gumamit niyan, pero naka-off yung data tsaka Wi-Fi. Kasi, kung meron kayong Bible apps, okay lang yon. Kasi mabilis dyan di po ba? No? Yan. So, sige. Sabi ko nga, lahat tayo na may problema. Ayan. Patotoo ko lang po, no? Dati po, doon sa Sagana, no? Nung pagdating ko doon, namumroblema kami. Kasi bakit? Paano problema? Pagdating namin doon, ang init. Ang init po talaga, no? So, yun nga, nag-preach si Pastor Nung doon pawisang-pawisan Basang sisiw paglabas Tama ba? Kasi ganun din ako no? Pero God is good, no? Mamaya ko na itutuloy yung patotoo ko. Sabi ganun. So, we are here, no? Dahil nga tayo ay may mga problema, pero we seek revival from God. Sino po mga nanlumo dito? Nanghina. Dahil sa problema. Minsan, kahit malalim ka na sa Panginoon, minsan sa bigat ng problema, para sa iyo, parang tingin mo wala nang pag-asa. Tama po ba? No? So, our title for today is Seeking Revival from God. Ayan, yan po yung title natin.
Wala akong control kaya hindi ko makontrol. Yan. Naiwan ko pala doon sa kabila. So, bakit seeking revival from God? Kasi nga, meron nga problema, nanghihina. Di ba? Sino ba yung nagbibigay ng kalakasan sa atin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? Next. Yan. So, ayan. Yan pa rin yung natin, no? Yung our theme. Habakkuk chapter 3, verse 1 and 2. Kita po ba? Malinaw po ba? Okay. Sinama ko na yung verse 1. Ayan. So sabi dito, a prayer of Habakkuk, the prophet, on Shigionot. Verse 2, O Lord, I have heard your speech and was afraid. O Lord, revive your word in the midst of the years. In the midst of the years, make it known. In wrath, remember mercy. Next. Sa Tagalog naman, medyo no? Medyo mahirap intindihin yung English. Ito Tagalog. Ito ay panalangin ni Propeta Habakkuk. Verse 2, O Yahweh, narinig ko ang tungkol sa inyong ginawa. At ako'y lubos na humanga. Ulitin ninyo ngayon sa aming panahon ang mga dakilang bagay na ginawa ninyo noon. Maging mahabagin kayo at kapag kayo'y nagagalit. Ayan, hallelujah. Sige po, pansumandali tayo manalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, Diyos ng mga Diyos, sa umagang ito, tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila namin ang iyong pangalan, Panginoong Hesus. Wala pong itinataas kundi ikaw lamang, Panginoon, sa umagang ito. Muli, Banal na Espiritu, samahan niyo po kami, gabayan niyo po kami, buksan ang mga puso at isipan, maging ang spiritual na mga mata at tenga upang maunawan at maintindihan ang inyong mensahe sa umagang ito. Panginoon, ikaw nawa ang makita at marinig. Sapagkat wala po akong alam at karunungan. Lahat ng ito'y nagmumula sa inyo. Kaya Panginoon, maingat namin binabalik sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Ayan. Medyo maliit po ba? Maliit yung pagkakaano ko. Hindi masyadong kita. Ano po? Yung malalabo mata dyan. Pairam ng salamin. Sabi ka. Ayan. So, next slide is, ano ba yung revival? Kasi, ayan, sa bagay, lahat naman tinakil na ito no? Yung revival, ano ba yung meaning nito? Next, number 1, it is an act or instance of reviving the state or of being revived, such as a renewed attention or interest in something. Let there be a new presentation or publication of something old. Letter C, a period of renewed religious interest. And number 2, an often highly emotional evangelistic meeting or series of meetings. Number 2, restoration of force, validity, or effect as to a contract. So, ibig sabihin, revival, iyan po na maraming meaning sa English, pero ibig sabihin ito'y muling, pag sinabing ang uulitin. Na po? Ibig sabihin, muli kang bubuhayin, muli kang bibigyan ng kalakasan, ng karunungan, ng katatagan kung ikaw man ay nanghihina. So, yan. Next slide. How to seek revival from God. This is our theme for this day. No? Paano nga ba? Paano nga ba natin hahanapin sa Panginoon para tayo ay ma-revive? No? Next, number 1, if we seek revival, number 1, we must plead to God. Pag sinabing plead, ito ay yung dudulog ka sa Panginoon.
No? Minsan kasi, meron mga kahit na matatagal ng Kristiyano, kapag ka nagkakaproblema, sino po ang unang nilalapitan? Si Beshi. Di ba? Si Beshi. Kasi, alam niya ako, kilala niya ako. No? Kay Beshi muna lalapit yan. Pag hindi kaya ni Beshi, kanino? Hello? Are you there? Kanino po? Pag hindi kaya ni Beshi, Kay Bombay. Di ba? Kay Bombay. Ayan, oh. Meron ako, banig. Kasya, 10. Basta tayo. Yan, Bombay, no? Yung iba, ganyan minsan, no? Ang inuuna kaagad yung mga kung sino yung tatakbuhan. Nakakalimutan si Lord. Kadalasan, panghuli pa si Lord. Pag wala ng pag-asa, kumbaga hindi nila kaya, hindi nila alam, wala silang pakialam, may ganun. No? So, saka lang lalapit sa Panginoon. Pero dito sa ating binasa, makikita natin, no, si Propeta Habakuk, sino ang kanyang unang tinatakbuhan? Di ba? Ang Panginoon. Kaya nga napakaganda nagbabasa tayo ng Biblia eh. No? Kasi minsan, ang akala natin, ang Biblia, lalo na pag Old Testament, sabihin, ay, ano ba yan eh? Lumang istorya na yan eh. Istorya nila yan. Hello? Di ba? Kasi ganun ako dati. Noon nung binasa ko yun, ito pala yung istorya nina Moses, nina Abraham, nina Habakuk, Jeremiah. Ganun lang. Tama po ba? Nung binasa natin yung kanina, ganun lang. Prayer lang ni Habakuk yun. Tama po ba? Di ba? Ganun lang tayo pag nagbabasa eh. Pero sabi nga, bakit pinasulat ng Lord ang Bible? Para sa atin po yun. Para sa mga nagbabasa po iyon. Para po, kahit sa panahon natin, kahit sabihin natin ilang libong taon na yan na isulat, para po sa atin din yan. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. Yan, pakisabi sa katabi mo, naniniwala ka ba? Kasi minsan yung iba, paano istorya nga nila yan? Paano sa atin? Hello? Okay. Kasi bakit? Ano ba yung Biblia? Ito po ay gabay natin sa buhay. Kaya po yan pinasulat, no? Pinasulat ng Lord para sa mga darating pang panahon. Hindi lang para sa atin, sa mga darating pa. No? Para gabayan sa pamumuhay dito sa lupa. No? Kaya nga dito, no, kung titingnan natin, kay ano yan eh? Kay Habakuk yan. Prayer niya yan. Pero dito, tinuturuan tayo ng Lord. Paano? Kasi kung ano yung ginawa nila, sila yung mga naging halimbawa. No? Na kapag tayo may problema, dumaan sa mga mabibigat na problema, no? Sino dapat nating lapitan? Una, walang iba kundi si Lord. Katulad ng ginawa ni Habakuk. Di ba? Si Lord kaagad eh. Oh Lord, revive your work in the midst of the years. Kasi that time, talagang matindi yung kanilang naranasan. No? Yan yung time na talagang binaba ng Lord yung parusa sa Israel. No? Ang daming sumakop sa kanila. Kaya nga yan, magkakakontemporary yan. Sina Habakuk, si Jeremiah, the crying prophet. Bakit siya umiiyak? Kasi nga, yung nararanasan ng kanyang kababayan. Ganon din si Habakuk. No? Kaya nga sinabi niya, revive your work. Kasi alam niya eh. Alam niya kung ano yung ginawa ng Panginoon doon sa kanya mga ninuno. Nung sila ay iligtas sa Egypt. Nung sila ay ilabas sa Egypt. Di ba? Kasi laging ikinukwento sa kanila yan. Tuwing Sabbath day, laging inilalahad sa kanila yan ng mga pariseyo. Di ba?
Noong time nila. Ganon din sa panahon natin. Lagi rin niyang itinuturo. Ano po? Depende sa topic or sa team. Ano po? Pero ngayon, ang team natin is revival. Kaya nga ngayon, if we seek revival, we must plead to God. Lumapit kaagad tayo sa Kanya. Sa Kanya kaya kaagad tayo dumulog. Hindi kung kani-kanino. Kaya nga ito yung napakagandang halimbawa na dapat din nating gayahin bilang mga mananampalataya. Kasi si Habakuk, no, hindi lang siya propeta, kundi talagang meron siyang relasyon sa Panginoon. Amen? Kaya nga, napakahalaga bilang Kristiyano, talagang meron tayong relasyon sa Panginoon. Kasi kapag wala kang relasyon sa Panginoon, no, para ka lang yung dati kong relihiyon. No? Dasal ka ng dasal, paulit-ulit. No? Sasabihin sa'yo, dasal ka ng ganito, 10. Dasal ka ng ganito, 10 rin. Oh, maliligtas ka na. Nagro-rosaryo, mata niya'y nakapikit. Pumara sa may kumbento, sa tabi lang po, sabi ng tsuper, kasi may nanguhuli. Mura pa rin ang murang ale. Alam niyo yon? Alam niyo yung kanta na yon? Banal na aso, santong kabayo. Bakit sinulat yun? Yung kanta na yon. Totoo kasi. Marami po mga manang, mga sinasabi nila, mga lingkod sila ng Diyos sa simbahan, nakaputi lagi, tapos may ganon. O, di ba? Pagkatapos ng simba, ano na? Tinanggal na yung belo. Ano ibig sabihin nun? Balik sa dati. Simbawi kasi. Alam niyo yung simbawi? Ano ba yan? Pagkatapos magsimba, uwi. Hindi na ninamnam yung mensahe ng Lord. Kasi ganun po yung nakaugalian. Ganun po yung kinalakihan na relihiyon. Kasi kahit ako noon, ganun din. Hello? Ganun din po ba kayong dati? Kaya nga ngayon, hindi lang natin basta binabasa yung Biblia. Sabi nga ni kanina, kailangan ulit-ulitin yung pagbabasa. No? Oh. Kailangan, kumbaga, pag tayo pala ay nagbabasa, no? Kasi pag binasa natin, kumbaga, ibabaw pa lang yung nakita natin. Pero yung lalim nun, hindi pa natin naunawaan kasi hindi natin inaaral. Kaya nga ngayon, sisisirin natin. Kasi once na ikaw ay lumalangoy sa ibabaw, ano nakikita mo sa ibabaw pag lumalangoy ka? Puro ibabaw lang. Tama po ba? Di po ba? Paano kung nasa gitna ka ng laot? Ano makikita mo? Langit. Tapos wala. Di ba? Kung sisisid ka, ano makikita mo? Yung mga nilikha pa ng Lord na napakaganda sa ilalim ng dagat. Di ba? Mas marami ka pang makikita. Ibig sabihin, ang Biblia, ganun din. Sinisisid yan. Hello? Na po, sisisirin mo yan para makita mo pa yung mensahe ng Diyos para sa iyo sa panahon natin ngayon. Amen? So, kailangan, kung nagsisik tayo ng revival, kailangan nating lumapit o dumulog sa Diyos. Hindi yung, beshi. Kung kanino, panghuli kay Lord pag matindi na. Kung kailan malala na. Gusto mo magic? Di ba, kadalasan ganun Gusto magic Hello? Yung parang yung pag kiniskis mo yung lampara. Genie in a bottle na pag kiniskis mo, may lalabas na genie. Gusto ganun Oh. Tapos, puro hiling. Pengi noon. Kaya ang Panginoon, pengi noon na, hindi na Panginoon. Di ba? Puro hingi Tama po ba? Kasi ganun din ako noon. Kasi akala ko, magdasal ka lang ng, sabi, ano ba yan? Abagin noong Maria. Ilang beses yun. Sabi, tapos saka magsasabi, Lord, gusto ko ganito, ganyan, ganun. Pambihira. Hello?
Di ba? Pero kapag ka nakakilala ka sa Panginoon, may relasyon ka sa Panginoon, iba na. Iba na ang panalangin. No? ACTS na. Ano yung ACTS? Acts, no? Adoration, confession, supplication, and thanksgiving and supplication. Di ba ganun na? Hindi katulad noon, puro hingi, pengi noon. Kaya pengi noon na, hindi na Panginoon. Tama po ba? Hello? Kaya nga, yun kapag ka nagkaroon ka ng relasyon sa Panginoon, binabago niya yung ating pananaw, yung ating ugali. No? Pag may relasyon ka sa Panginoon, pag ikaw may problema, siya na kaagad ang inuuna, nilalapitan. Amen? Hallelujah. So, alam niyo po ba, ayan, sino po yung nakasaksi? Saksi, no? Nung wedding namin. Oh, imagine, ang tagal nun. Bago nangyari. Oh. 'Di ba? Pagka ang tao gumagawa ng paraan, no, kahit anong pilit, kung hindi pa panahon, kung hindi uukol, hindi bubukol, sabi nga. 'Di ba? Kahit anong pilit, anong gawin namin para makasal, wala eh. Ilang taon 'yon. Pero nung kami ay nag-decide na, yun na nga, nandito na kami sa Jesus Be Lifted Up, no? Ginamit si Reb. Siya yung, although yung sinabi niya sa amin, alam na namin yun eh. Meron na kami na encounter na gano'n sa kapatiran. Kaya lang, bakit hindi namin ginawa? Yung pala, may gagamitin si Lord. Di ba? Si Reb, siya yung ginamit ng Lord para ipaunawa sa amin. Gulat ka. O nga no, ganun, merong ganyan eh. Bakit hindi namin nagawa noon? Si Reb pala ang ginamit. Hello? Kasi, hinahanap mo eh kung ano yung gagawin ng Lord. Amen? In the right time, in the right place. Ganon tumugon ang Diyos. Next, we must plead to God. Number 2, if we seek revival, we must prolong for the work of God. Pag sinabing prolong, ibig sabihin ng prolong, di ba, yung habaan mo pa. No? Tingnan mo pa yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. No? Verse 2b. Tingnan natin. Sabi diyan, in the midst of the years, make it known. Pag sinabing years, maikli lang ba yan yung years? Kasi plural eh. Ilang years yan? Nung makaranas tayo ng COVID, ilang taon? 2 years na po. Hanggang ngayon, pinipilit pa nila meron kahit wala. Di ba? Hello? Yun eh. Pero, tingnan mo yung ginagawa ng Lord sa gitna ng mga panahong may problema. Nakita nyo po ba yung ginagawa ng Lord sa buhay nyo? Sa buhay natin? Sabi nga ni Ogie, sa buhay natin. Di ba? Mayroong ginagawa ang Lord. Tingnan mo, masdan mo yung ginagawa niya sa buhay mo. Minsan kasi sa bilis ng panahon, nakakalimutan natin yung mga ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kaya konting problema, iyak dito. Bakit sa akin pa? Bakit ngayon pa? Puro ganun eh, no? O naman, masakit talaga pagka matindi yung problema. Masakit talaga yan. Pero sabi nga, no, unahin mo si Lord, lumapit ka. Kasi siya naman yung magtuturo sa atin kung anong dapat nating gawin. O ngayon, sabi nga, tingnan mo yung mga ginawa niya. Kaya nga, di ba sabi ni Habakuk, nakita ko yung ginawa mo noon. Ilang taon ba yung nangyari mula kina Moses hanggang kina Habakuk? Di ba? Ilang libo rin yun. O daan taon din yun bago si Habakuk. Pero, nalaman niya eh. Kasi meron mga Pariseo na nagtuturo
nagkukwento ng mga pangyayari noon. Di ba? Yung sa kanila, may pruweba. May ebidensya ba? Nasaan? Nasa Biblia. Di ba? Saan ka maniniwala? Yung sinasabi ng nasa Biblia o yung sabi-sabi lang? Di ba? Oh. Sabi nga, dito sa atin sa Pilipinas, ang daming kasabihan. Tama po ba? Pag may patay, ano po yung mga bawal? Bawal magwalis. Ang dumi-dumi na. Anong connect? Hello? Ano pa? Bawal maligo. Pambira. Naka-aircon. Kung may aircon. Yung mga iba, no? Nanlulimahid na, hindi pa rin maliligo. Pambihirang kasibihan niya, no? Nakasulat ba yan? Sa Biblia? Wala naman eh. Hello? Yung iba, doon lang nakikinig sa mga sabi-sabi. Tingnan mo yung ginawa ng Lord, may ebidensya. Nandun sa Biblia. Yun, doon ka maniwala. Hello? Di ba? Ano pa? Pag mahal na araw, ano yung mga bawal? Ano? Bawal lumabas? Pag COVID yun. Sabi ko. Ano mga bawal pag mahal na araw? Bawal magsaya. Kasi patay daw ang Diyos. Hello? Ilang beses ko narinig yan noon. Ha? Patay ang Diyos? Hala. Sabi, bawal daw masugatan. Kasi hindi daw gagaling. Walang magpapagaling. Hallelujah. Di ba? Naniwala naman ako. Kayo rin ba? Di ba? Pare-pareho tayo. Naniwala sa hindi naman totoo. Haka-haka, sabi-sabi. Di ba? Ano pa yan? Kuro-kuro. Di ba? Mga Japanese term eh. Haka-haka. Kuro-kuro. Sabi-sabi. Di ba? Japanese term yan eh. Di ba? Naniwala, pambira eh. Wala naman palang connection yun. Nakasulat ba sa Biblia? Doon ka maniwala sa sinasabi ng Biblia. Yung mga ginawa ng Diyos. Dahil may katibayan siya. Hello? Amen? Katulad ni Habakuk nang malabasa niya at marinig niya sa Pariseo. Bagamat siya ay propeta. Di ba? Nung marinig niya, naniwala siya kasi nakasulat, may katibayan. Amen? Kaya nga sabi niya sa Lord, kaya nga pag may relasyon ka, pwede mo sabihin talaga sa Kanya eh. Amen? Hindi yung dati minsan, yung ugali natin, si Father, pa-pray po ako, ganito, ganyan. Mother, tama po ba? Di ba pagka may patay, magpapapray ka sa patay, sa simbahan, may bayad. Pray lang yun eh. May bayad. Si Lord ba nung nag-pray, may bayad? Wala, libre yan. Sa simbahan ng kailangan, may pa yan, tatanungin ka, special, ordinary. Hello? May ganun pa ba kay Lord? Walang ganun kay Lord. Saan ba ang totoo? Yung nasa Biblia o yung sabi-sabi? Hello? Kaya nga, kailangan tingnan natin yung mga ginagawa ng Lord. Nangyayari po yun kahit hanggang ngayon. Di ba? Kahit hanggang ngayon, nangyayari yon kahit sabihin natin, noon pa yan eh. Amen? Nangyari na rin po ba sa inyo? Yung mga himala. Ang sabi ni Nora Honor. Nora Honor ba yon? O si Vilma Santos? Ang galing. Alam na alam. Walang himala. Di ba? Yung ganun, walang himala. Meron. Basta't may Diyos ka, mayroon himala. Amen? Gawa ng Diyos yan. Kaya nga sa ating mga buhay, tingnan natin yung mga ginagawa ng Diyos. Kaya wag natin minsan, yung iba, pag may problema na,
nakukuha pang sisihin si Lord. Di ba? Merong ganon eh. Sinisisi pa ang Lord. No? Ang dami-daming masasama dyan, ba't siya pa? Pwede mong sabihin, di ba? Ganon pa yung iba. Lord, bakit siya pa? Yung mga masasamang tao dyan, hindi pa sila yung kinuha mo. Ito pang ano, wala namang ano to. Di ba? Mga ganon ba? May purpose si Lord. Kaya tingnan mo, yung mga ginagawa niya noon pa na nangyayari rin sa panahon natin. Amen? Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, huwag ka naman niniwala sa sabi-sabi ha. Sa haka-haka, sa kuro-kuro. Hindi totoo yan. Maraming fake news noon pa. Di ba? Fake news yan eh, noon pa. Hanggang ngayon, may fake news pa rin. Di ba? Kalat na kalat yan. Akala natin ngayon lang, yung fake news, noon pa yan, no? Nangyari na yan noon pa. Oh, di ba? So, nag-ano lang ngayon, nag-level up lang ngayon yung fake news. Di ba? Nag-level up lang kasi ano na eh, high-tech na ngayon, no? Media, multimedia na, di ba? Ganyan na ngayon eh. So, next, number 3, if we seek revival, we must pray mercy to God. Yan, sabi dyan sa verse 2d, in wrath, remember mercy. Diba? Kasi, bakit? Kasi yung time na yan, no, galit nga ang Diyos eh. Kaya nga binagsakan niya inalaw niya yung mga pangyayari sa Israelita. No? Kaya nga sabi niya, kahit galit ka, Lord, mahabag ka sa amin. Di ba? Humingi siya ng kahabagan. Kahit galit. Kasi sa totoo lang, galit ng Lord eh. Nung time na yon, sa tingin ninyo, sa yung panahon din natin, hindi ba galit ng Lord? Sa tingin nyo, bakit inalaw ng Lord yung COVID? Coronavirus, infectious disease. Bakit inalaw ng Lord na mangyari? May lesson. Hindi po ba? Inalaw ng Lord yan. Imagine at pati simba, pinatpigil, di ba? Di ba? Pinatigil. Pero natigil ba ang mga simba? Hindi. Kasi may online. Di ba? Kaya hindi masama yung online eh. Yung YouTube, yung Zoom, yung Messenger. O nasa tamang paggamit lang. Amen? Hindi po masama yung yung sa multimedia. No, hindi po masama yan. Yung iba kasi masyadong tingin nila masama daw. Hindi. Kasi kahit sa panahon ng COVID, nagamit yan sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Amen? Kaya nga, di ba, sa online, nagpe-pray pa rin tayo, no? Humihingi ng habag sa Panginoon, no? Sa mga problema na nangyayari. Ganon din noon. Amen? So, kaya nga sa panahon din natin, no, huhingi rin tayo ng kahabagan sa Panginoon. Dahil totoo naman, He is the God of mercy. Amen? Totoo naman po yun eh. Na siya ay Diyos ng kahabagan. Hindi sino yun? Yung sa yung ina ng awa. Sino yun? Ina ng saklolo, laging saklolo, ina ng awa. Di ba? May ganun-ganun eh. Alam nyo, nalilito ako noon. Sa dami. Tapos yung mga santo, magkakamukha. Sino dyan? Si Magdalena, si Maria, sino pa yung isa sa tatlong Maria? Hello? Kung walang pangalan yon, hindi mo kilala yon. Maski yung yung, ambawa, San Pedro. Malalaman mo si San Pedro kapag may manok. Kaya nga si San Pedro ang patron ng mga sabongero. Anong connect nun? Hello?
Kaya nagtataka ako ang manok ni San Pedro. May ganun kanta si sino nga yun? Di ba? Naipelikula pa yan. Ang bihira. Naligaw lalo ang mga tao dahil sa patron nga daw ng mga sabungero eh. Oh, totoo ba yun na nagsabungero ba si Pedro? Hindi naman. Mangingisda nga siya eh. Oh, ano bang sinisimbolo ng manok? Kasi yun yung palatandaan na siya ay magkakaila sa Panginoon ng 3 beses. Anong connect nun sa sabong? Hello? Kaya maraming tao ligaw. Kaya nga kailangan natin din sila idulog sa panalangin. Hingi ng habag at awa yung maling paniniwala. Hello? Tama po ba? Yung kay John the Baptist, sinisimbolo? Pag piyesta ng San Juan, anong ginagawa? Basaan. Oh, okay lang kung malinis yung tubig eh. Minsan galing sa kanal. Oh, di ba? Kawawa yung Tapos, pusturang-pustura ka, bubuhusan ka ng tubig. Meron nga doon, nagalit nagwala Di ba? Anong connect nun? Yung ba talaga yung ibig sabihin ng San Juan na yan? Di ba? Ligaw na naman yung mga tao doon. Kaya nga yan, dadalangin din natin. Yung mga yan, na niligaw din. Kasi basaan. Yun ba yung talagang ni San Juan Bautista? Baptism yun eh. Dahil siya yung nagbabaptize. Di ba? Anong connect na sa basaan? Hello? Naniniwala na kayo na maraming ligaw. Kaya kailangan din na ipanalangin sila. Kaya nga nakakatuwa, every day, merong don't watch, lahat yan, pinapanalangin. No? Kaya nga, kung we seek revival, we must pray mercy to God. Kasi totoo naman, nagalit siya dahil marami ang ligaw. Marami ang patungo sa kapahamakan. Katulad ng panalangin ni Habakuk, nanalangin siya hindi para sa sarili niya. Hindi lang sa sarili niya, kundi sa kanyang sambayanan, sa mga nangyayari at mga ginagawa ng kanyang mga kababayan. Kasi nalulungkot siya kahit si Jeremiah. Kasi magkasabay sila. Ganon din yung panalangin nila. Pinapanalangin nila yung kapwa nila. Pero kasama rin sila. Sinasama nila yung sarili nila. Kaya nga, dapat, kung tayo mananalangin, kasama rin yung sarili natin. Hindi, porket sila lang yung nakagawa ng mali sila lang yung papanalangin mo. Merong iba ganun Lord, pinagpipray ko po siya, ganito, ganyan. Di ba? Idamay natin sarili natin. Kasi sila, ganun din. Pag sila nanalangin, yung mga propeta noon, kasama sarili nila. Amen? Kaya nga, if we seek revival, we must pray mercy to God. Kasi, alam natin, galit ang Diyos sa mga nangyayari sa atin. Kahit na nakasurvive na ang mga bansa ngayon sa COVID, sinasabi na kumukonti na daw, kahit hindi naman talaga totoo. Naniniwala po ba kayo nun? Sa COVID? Anong lang? Naniniwala po ba kayo? Kasi ako hindi naniniwala Although, kasi paano ka hindi maniniwala? Katakot-takot, araw-araw. Yun ang binabalita noon hanggang ngayon. Natabunan yung mga sakit sa puso, sakit sa atay, sakit sa bituka. Natabunan, puro yan lang. Paano ka hindi maniniwala? Hello? Pero ako talagang hindi naniwala. Kasi, normal lang yung ubusipon lagnat. Normal na yan bata pa ako, nagkakaroon ako niyan. Ubusipon. Lagnat. Di ba? Normal na yan Kasi nga, gawa lang nila yan para mapigilan ang
salita ng Diyos. Pero hindi pa rin nila napigilan. Naipapalagana pa rin. Lalong-lalo na sa panahon ngayon. Dahil may Zoom, may Messenger, may, di ba? Napapalagana pa rin. Akala lang nila, mapipigilan nila. Kung may ginagawa ang dyablo, may ginagawa rin ng Diyos. Amen? Kaya nga, kailangan talaga nating dumulog sa Panginoon. Kailangan talaga nating tingnan yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa mga nagdaang panahon. Tingnan natin. No? At ikumpara mo sa nangyayari ngayon. No? Kaya nga, kung titingnan natin, si Habakuk, sinabi niya yung pangyayari kina Moses. Kung si Habakuk, tinitingnan niya yun, tayo, tinitingnan natin yung nangyari kina Abraham, kina Moses, at maging sa kanyang panahon. Hindi lang sa kanya. Sa New Testament pa, nakikita na natin ngayon. Amen? Kaya, totoo na ang Biblia ay gabay natin sa buhay. Hallelujah. Next. Ayan, conclusion na. To seek revival from God, we must plead to God, we must prolong for the work of God, and we must pray mercy to God. Hallelujah. So, yan nga po, no? Sabi ko nga kanina, kailangan talaga natin na dumulog sa Diyos, no? Tapos, tingnan natin yung ginagawa ng Diyos sa mga nagdaang panahon, sa buhay natin, sa ating bansa, sa buong mundo. Kasi, kailangan aware tayo sa mga nangyayari. Di po ba? Then, ipanalangin natin lahat. No? Hindi lang yung sarili natin, maging buong mundo. Hallelujah. So, self-checking. Tingnan po natin. Self-checking. Yan. Number 1, conduct. Yan. Does our walk glorify the Lord as it should? How about your private conduct, which only the Lord sees? Ibig sabihin, nalalakaran ba natin para mag-glorify ang Lord sa ating mga ginagawa? Bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang sinasabi nating may relasyon tayo sa Diyos. Nilalakaran po ba natin? Paano naman sa sarili mo? Di ba? Si Lord lang naman nakakakita eh. Tama po ba? Kung matatandaan po natin, nung magkasala ang unang tao, ano po ginawa nila? Nung magkasala sila, ano po ginawa nila? Hello? Nagtago po. Di ba? Nagtago si Adan at si Eva. Bakit kaya nagtago? Kasi akala nila hubad sila. Although, literally, hubad sila, pero meron silang balot na spirit. Kaya lang, natanggal yon nung sila ay nagkasala. No? Kaya, kung titingnan natin, sa panahon natin ngayon, pag ang tao nagkasala, ano ginagawa? Tago din eh. Di ba? Tapos, nagsisinungaling. No, di ba nagsinungaling si Adan? Bakit kaya nagtatago? Asan ka? Sabi ng Lord. Di ba? Kaya nga kailangan, bilang Kristiyano, hindi tayo dapat, maging sinungaling. Magkasala tayo, aminin agad natin. Di ba? Para maluwalhati si Lord sa ating ginagawa. Kasi yun lang naman ang hinihintay ng Lord eh. Di po ba? Kaya nga niya tinanong, nasan ka? Kasi gusto lang ng Lord, humingi siya ng tawad. Hindi. Nagsinungaling. Kaya marami sa panahon natin, ganon din. Kaya nga bilang Kristiyano, yung conduct natin, kailangan sa ating paglakad. Kaya nga naisulat yun, no? Yung mula sa Genesis, kina Adan at Eva, para maunawaan natin yung pagkakasala. Kailangan
mamulat na tayo. Kung alam nating mali, may example na nga eh. Di ba? May parusa. Kung alam natin mali, ba't mo pagagawin? Hello? Next. Conversation. Ayan. Does our speech pure or impure or impure? Do you talk about Jesus with others? Ayan. Pag nakikipag-usap tayo, malinis ba yung wala bang halong green jokes, yung mga mura. Meron pa ba nagmumura dito? Siguro naman wala na. Binabago ka ng Lord. No? Kasi, sa totoo lang, akala natin yung mura, okay lang eh. Pero hindi. No? Kaya nga, bilang Kristiyano, sa pananalita mo, maging malinis ka. No? Kailangan maririnig sa'yo, magaganda. Hindi paninira. Isa pa, kailangan, bilang Kristiyano ka, no, makikita sa'yo si Jesus. Lagi mo siyang binibida sa lahat ng mga nangyayari sa buhay mo. Amen? Yun yung yun yung pinakamahalaga eh. Bilang Kristiyano. No, pag ikaw nakikipag-usap, laging ang bida si Lord. Hindi yung sarili mo. Hindi yung iba. Wala yan sa lolo ko. Yung lolo ko, mas magaling dyan. Sino bida doon? Hindi lolo mo. Di ba? Kaya dapat lagi-laging bida si Lord. Uy, yung yung boss ko, mayaman, pinakamayaman niya sa lugar namin. Mas mayaman yung Lord ko. Sabi ganun eh. Di ba? Pinakamayaman naman si Lord. Si Lord may-ari ng lahat eh. Sabi ganun. No? Okay, next. Sa conversation. Next. Panguli. Yan. Communion. Yan. Are we living a growing, abiding life with Jesus? Bilang Kristiyano. Yan. Bilang Kristiyano, may pananampalataya, may relasyon sa Panginoon. Lumalago ba yung ating pananampalataya? Hello? Di ba? Paano nga ba lumalago yung ating pananampalataya at pagsunod? Paano nga ba? Di isa sa buhay natin lahat ng natututunan natin mula sa Biblia. Amen? Isa sa pamuhay natin. Kasi pag hindi natin sinapamuhay yan, para lang tayo yung dati sa dating relihiyon. Narinig? Naintindihan? Paglabas? Mura pa rin ang mura. Di ba? Balik sa dating ugali. Di ba? Bilang Kristiyano, kailangan ipamuhay natin lahat ng ating mga natututunan. Kaya nga, kung gusto nating ma-revive, no, yung ating pananampalataya, yung ating buhay, no, kailangan natin laging inuuna si Lord. Seek ye first nga eh. Pray to Him. No, pray to God. Tapos prolong His works in our lives. Then, pray mercy always to our God. Amen? Are you there? Hallelujah. Are you blessed? Na-bless po ba tayo sa ating inaral ngayon? Kaya nga, lahat ng ating inaaral, no, kailangan talaga natin pong isa sa pamuhay. Hallelujah. O, pakisabi sa katabi mo, "Hoy, gising. Tulog ka na ba?" Puyat lang ako. Ayan. So, are we blessed? Sige. Hallelujah. Sige, pwede po ba nating awitan ng ating Panginoon? Hallelujah. Yan yung Hallelujah. Hey, sound check. Yan. Pagdating po sa pag-aawitan, no? Nung ako po ay nung bagong Kristiyano,
Nanonood lang ako. Tinitingnan ko lang yung mga kumakanta. May nagsasayaw. Pagkatapos sumayaw, umiiyak. Ganun po ako noon eh. Pero, kapag kilala mo na pala siya, hindi ka pala mahihiya. No? Hindi ka pala mahihiya magpuri sa Panginoon. Sasayaw at sasayawan mo siya. Kasi kilala mo na siya. Amen? Hallelujah. Sige po. Wait. Hallelujah. Muli, samahan tayo ng Espiritu. Ang banal na Espiritu sa umagang ito. Hallelujah. Lord, we need your grace and mercy. And mercy. We need to pray like never before. Never before. We need the power of your Holy Spirit to open heaven's door. Spirit, touch your church, stir the hearts of men, revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Lord, we humbly come before you. We don't deserve you what we ask, but we yearn to see your glory. Restore this dying land. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Revive us, Lord, with your passion once again. I want to care for others like Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. See it again. Spirit, touch your church, stir the hearts of men. Love us, Lord, with a passion once again. I want to care for others. Jesus cares for me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Let your rain fall upon me. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we seek revival from you, O God. Lord, touch your people, touch us, O God. Hallelujah. Lord, thank you for your life. Thank you for your blood, O God. Thank
thank you for your everlasting love. Hallelujah. Lord, kung kami man nakaranas ng mga hirap, pasakit, Lord, naniniwala kami, Panginoon, nandyan ka, alam mo ang mga nangyayari sa aming mga buhay, sa aming panahon, Panginoon. Alam mo, Panginoon, kung kami man minsan ay nangihina, kung kami man minsan akala namin wala nang pag-asa, Lord, Diyos ka eh, alam mo eh. Kaya nga, Panginoon, ngayon, sa umagang ito, dumudulog kami sa inyo, Panginoon. Minamasdan namin, tinitingnan namin ang mga ginagawa mo sa aming mga buhay, sa mga nagdaang panahon. Mga Panginoon, hihingi namin ang kapatawaran. Lahat ng aming mga pagkukulang, kung kami man, minsan pinanghihinaan, minsan parang gusto nang sumuko. Pero Lord, napakabuti mo. Tunay nga, binibigay mo pa rin yung pag-asa sa amin kahit na minsan hilahod na, minsan aayaw na. Pero Lord, naniniwala kami na muli, ibabalik mo lahat ng mga pinanghinaan namin. Ibabalik mo lahat ng nawala. Ano man ang kulang, dadagdagan mo, Panginoon. Ang kalakasan ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin ang habag mo at awa sa lahat ng mga naliligaw, sa lahat ng mga nagkakasala. Kasama kami, Panginoon. Hindi naman kami malinis eh. Marumi rin naman kami, Panginoon. Pero, ang kaibahan lang, Panginoon, madali kami lumapit sa iyo. Sapagkat may relasyon kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa wala hanggang awa at habag mo para sa amin. Salamat, Panginoon. Salamat sa mga katugunan ng aming mga panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga ginagawa mo. Patuloy kang nagbibigay ng pagpapala. Salamat, Panginoon, sa ginagawa mo sa church sa Talaba, Panginoon. Kung dati-rati, mainit doon. Ngayon, pinalamig mo na. Hallelujah. Kaya nga, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsamba, pagdakila, at pagpapala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen and Amen. God bless you all. Amen. Praise God, no? Napakahalaga na sabi nga, we must plead revival, no? Kailangan daw po na hilingin natin sa ating Panginoon na magkaroon talaga ng revival sa buhay ng bawat isa upang yung, habi nga po, yung revival na yun. Dahil ayon sa gusto natin, pag po naroon po na naranasan natin ang revival, magiging, kumbaga parang apoy tayo, na tayo ay makakaapekto sa iba, no? Naroon mararanasan din nila ang pagkilos ng ating Panginoon. At sa oras pong ito, ang nais ng ating Panginoon, magkaroon din po tayo ng revival sa ating mga buhay tungkol sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Amen? No? Dahil alam niyo po ba, kapag po naranasan natin yung revival no po sa ating pagkakaloob, we will excel in giving. No, tayo daw po ay mag-e-excel. Ano ibig sabihin ng mag-e-excel? Tandon na sabi nga ay naroon na makakapagbigay tayo ng pinaka-the best sa ating Panginoon. No? Dito sa Acts
Sa 2 Corinthians chapter 8, verses 1 to 5. Tignan natin. Because sabi nga po, naroon na ang mga taga-Corinth na mga churches daw sa Macedonia ay nakaranas ng revival, they excel in giving. Ang sabi dito, moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. No? Nais kong ipaalam sa inyo yung kahabagan, yung mercy, no? Yung grace na ibinigay ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. Katulad ng ating pinag-aralan, ano? Sabi nga, we must plead for mercy. No? Without His mercy, without His grace, we cannot excel in giving. Kaya dito sinabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, nais kong ipaalam sa inyo, no? Yung grace na binigay ng Diyos sa mga churches sa Macedonia. That in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, sabi nga dito, that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded in the grace of their liberality. No? The riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, yes, and beyond their ability, they were freely willing, no? They were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. And not only as we had hope, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of God. No? Makikita daw po natin dito, no, na dahil natanggap ng mga taga-Macedonia yung biyaya, yung kahabagan ng Diyos, isa sa sikreto para magkaroon tayo ng tunay na revival. Ang sabi ni Pablo, no, naroon na, sabi nga po, sila ay nagkaroon ng kagalakan sa pagkakaloob na bagamat sila ay nasa matinding problema, matinding pagsubok, no, matinding kahirapan, pero hindi naging hadlang yon para makapagbigay sila, no? Para naroon maibigay nila yung the best nila sa sabi nga po, sa pagsusuporta sa gawain ng ating Panginoon, no? Kaya napakahalaga po noon. At tiyak na tiyak po, katulad ng isinyer ni Pastor Lito, no? Naroon na nalaman nila kung ano ang ginawa ng Diyos nung nakaraan, no? Nung sabi nga po nung mga nung nakaraan, kaya ay hindi sila natakot na humakbang, no? Hindi sila natakot na humakbang, na ibigay ang kanilang the best sa Panginoon, no? Ano ba yung mga narinig nila na katuruan? Maaring narinig nila nung ang isang bata, no, ay naroon na lumapit at ibinigay freely yung kanyang baon na 5 tinapay at 2 isda. No? Nalaman nila, narinig nila yung katuruan na yon, no? Na kung saan ang batang ito, nung ang Panginoong Yesus ay nangangaral, napakarami ang sumusunod sa Panginoon, no? Sabi nga, more than 4,000, hindi lamang 4,000, kundi more than 4,000, kasi yung 4,000 men lang. Kasama pa yung mga anak, kasama pa yung mga asawa, no? Kaya more than 4,000 yung mga taong yon. At dumating sa punto, nandun na sila sa alanganin na kailangan kumain, pero nandun sila sa may bundok. Pero makikita po natin, may isang bata, nag-volunteer, willingly, with meron siyang excellence in giving. No? Hindi niya inalala yung kanyang sarili. Kasi kung tutuusin, pwedeng sabihin ng bata, baon ko nga ito eh. No, naniguro nga ako dahil alam ko matagal mangaral ang Panginoong Yesus eh. Kaya nagbaon na ako. Nagbaon ako ng 5 tinapay, nagbaon ako ng 2 isda. No? Maaring pwede niya yung isipin, pero hindi. No, naroon because of his revival in giving, nagkaroon siya ng excellence in giving. No, binigay niya yung yung pinaka-the best niya, no? At ibinigay niya ang lahat. No? Binigay niya ang lahat. Hindi sinabi ng batang yon, may baon po akong 5 tinapay tsaka 2 isda. Pwede po yung 4 na tinapay at tsaka yung 1 isda ay ibibigay ko. Hindi. Lahat ibinigay niya. Pero praise the Lord, makikita natin,
na ano ang ginawa ng Panginoon? Na yung 5 tinapay na yon at 2 isda, pinalitan niya ng 12 bakol o 12 basket, no, ng tinapay at isda, no? Kaya makikita natin dahil nalaman ng mga taga Macedonia yung katuruan na yon, hindi sila natakot. No, hindi sila natakot. Nagkaroon sila ng revival sa kanilang mga puso, sa kanilang pagkakaloob. And they have that excellence in their giving. Kaya sa umaga pong ito ang nais ng ating Panginoon, katulad ng ating narinig kanina, no? Naroon po na kailangan talaga maunawaan natin katulad ni Habakuk. Kaya niya na ipanalangin yon na mag-revive ulit. Bakit? Dahil alam niya may ginawa ang Diyos. No? May ginawa ang Diyos at patuloy na may gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po, hayaan natin na sa bawat pakikinig natin ng salita ng Diyos, sa bawat naroon po na pag-attend natin, yung mga pangako niya, katulad dun sa Psalms 119 verse 50, no, your word, revive me. Hayaan natin ang mga salita niya na naririnig natin ang mag-revive sa atin, magbigay sa atin ng kasiglahan, no, maging sa ating pagkakaloob, that we can give the best to our God because He is the best God. Amen? No? Naroon, ang sabi nga po, katulad ng sinabi ni Haring David, I will not give to my God which will cost me nothing. No? We can give everything unto God. Bakit? Dahil ang katotohanan, lahat naman ay galing sa Kanya. No? Walang galing sa atin. Galing sa Kanya ang lahat. Kaya sa oras pong ito, hayaan po natin na mag-excel tayo sa ating giving, no? Because we know and believe we cannot outgive God, no? Sabi nga, we must give and it shall be given unto us, pressed down, shaken together, running over. Ibig sabihin, grabe ang pagbabalik ng Diyos sa mga nagbibigay ng mayroong revive heart, no? Grabe po, no? Magugulat tayo, no? Magugulat tayo na sa pamagitan lamang ng ilang pirasong yon, 5 tinapay at 2 isda, libo-libo, no? 12 basket ang ipinalit ng Panginoon dito, maging sa bawat isa sa atin. Nananampalataya po ba kayo? Naniniwala po ba kayo na ang mga pinagkakalob sa atin ng Diyos, no, ang ibinibigay natin sa Kanya, ang ini-offer natin sa Kanya, ibinabalik niya ng siksik, liglig, at umaapaw pa. Amen? Kaya sa umaga pong ito, hayaan natin, no? Hayaan natin na sa pamagitan ng kanyang mga salita, ipaalala sa atin para sa ating pong pagkakaloob, hindi tayo magkaroon ng alinlangan. Hindi tayo magkaroon ng takot. Lord, pambayad ko na lang to ng kuryente. No? Sabi ng Lord, mas gusto mo bang dumami ang pambayad mo? Give it to me. Amen? No? Minsan kaya lalong nawawala, ayaw nating ibigay sa Panginoon Ayaw nating pakawalan No? Ibigay mo kay Lord, magugulat ka. No? Magugulat ka sapagkat He can supply all your needs according to His riches and glory through our Lord Jesus Christ. Amen? Let's all bow down our heads. Father, we thank you and we praise you, O Lord, for truly there will be a great revival, Panginoon. Hindi lamang sa aming Lord land, O God, kundi sa buhay ng bawat isa sa amin. Magkakaroon ng great revival sa aming finances, O God. Sapagkat, Lord, sa pamagitan ng inyong mga salita, sa mga pruweba na ipinakikita at pinaaalala nyo sa amin na ginawa nyo sa Lord na nakasulat sa Biblia, alam namin, Panginoon, kung paano yung ginawa noon, gayon din ang gagawin nyo, Panginoon. Sapagkat hindi ka nagbabago kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano nyo pinagpala, Panginoon, ng lubos, yung batang yon na nagbigay lamang ng 5 tinapay at 2 isda, Lord, higit ang bibigay nyo, Panginoon. Sapagkat sa oras po ito, we will give you, Lord, our best look. Salamat na marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Huwag niyo ngayaan, Panginoon, na masayang ang pagkakataon na ito na sa aming pagkakaloob, hindi ka namin mapanampalatayanan. Lord, we trust you, Lord, in everything, and we give you, Lord, the best, O God. Thank you, Father. Lord, pagpalain niyo po ang bawat sentimo ng aming pagkakaloob. Hindi po kayo nakatingin sa amount. You are looking unto our hearts, O God. Thank you, Father. We bless and we praise you. In Jesus' name, amen and amen.
is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. We sing, ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Oh, there is no one like our God. No one. There is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. There is no one like our God. We sing, there is no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Praise God. Purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Dako po tayo sa ating mga announcement. Ayan po, sa December 10 po, we will have our concert for a cause po. Ito po ay collaboration ng ating J Blue Worship Team dito po sa atin and then ng Evangelista and Sagana. Tama ba? And Camelia, ayan po. So, and meron po tayong mga special guests dito, si Dolphy Jr., Dennis Faith, and si Natalie Joy. Ayan po. So, ang atin pong concert na ito ay para po sa ating mga church building construction po para sa ating J Blue Batulao. So, ito po ay gaganapin sa December 10, 2022, Saturday po ito sa Bacoor Coliseum. Ayan po, meron po tayong mga tickets available dito. Every tickets are nagko-cost po siya ng 300 pesos. Pero kung gusto niyo pong maging sponsor, pwede po kayong kumuha ng 10 pieces considered as 3,000 pesos to be part of this concert for a cause po natin. So, pwede po kayong lumapit sa akin mamaya after the service para po makakuha po kayo ng ticket. Ang pagbabalik po ng ticket natin yung remittance po ng ating mga payments should be on the second week of November. So, dahil kailangan po natin yung mga funds para po sa mga kailangan pong bayaran, tsaka po yung mga kailangan pa po ahead of time para dun sa concert. So, let's be part of this. Lahat po tayo ay kasama po sa concert na ito. Hindi man po tayo sasayaw, hindi man tayo kakanta, hindi man tayo tutugtog. Pero sabi nga po, it's our church
event po. Hindi lamang po ito sa J. Blue Batulao or sa Camellia. It's para sa atin po lahat to. So we're inviting everyone. Pwede din po kayo mag-invite ng inyong kaklase, kaibigan, or kasama sa work na gusto pong makapanood nitong concert po na ito. So again, yan, meron po tayong mga available tickets po dito. So, mamaya po, pwede po kayong lumapit sa akin para po mabigay ko po sa inyo yung ticket. And yun nga po, second week of November po ang natin, yung payment natin. So, may almost a month pa po tayo para ma-distribute natin to, or yun nga po, kung makahanap din po kayo ng sponsors, much better po. Ito po ay para sa ating J. Blue Church construction building po sa J. Blue Batulao. Ayan. So, ayan po. Tomorrow po, October 17 to 20, ang ating pong Bishop Leo, Reverend Stella, and Pastora Rio, pupunta po sila sa Coron, Palawan. Ayan po. Yun nga po, may church na po doon na naghihintay na, kumbaga, actually, meron na po silang, streamer. Doon nga po ba yun? Yung sinend po ni Bishop kanina sa Cagayan pala yun, sorry. So, sa sa Coron, Palawan. So, let's pray for them po na yun nga, kumbaga maganap po ng Diyos ang plan layunin niya sa pagpunta po doon nila Bishop. Simula po bukas hanggang October 20 and sa November 4 to 7 naman po sa Cagayan de Oro. Ayan, ayun po pala yung sinasabi ko na meron na po silang streamer po doon ng Jesus Be Lifted Up Church doon po sa lugar po nila. Ayan po. So, and then sa November 23 to 26 po, sa Davao naman po pupunta sila. Ayan, I think sa Davao, kasama po si Pastor Lito, si Pastora Mercy, dahil ang mga magiging contact person po natin doon ay relatives po ni Pastora Mercy. So, let's be part of it. As yun nga po, sa pagbibigay din po natin ng ating mga mission offerings. And also, yun nga po, kumbaga maging part din po tayo as we pray for them, as we intercede for them. Hindi man po nila tayo kasama physically, but in spirit, let's unite ourselves to them po na mangyari po yung kalooban ni Lord, yung naisin ni Lord na ma-expand yung kanyang kingdom here on earth as it is in heaven. Amen po? Ayan, ito po yung streamer sa Cagayan de Oro, Purok 1, Balubal, Cagayan de Oro, Misamis Oriental. So praise be to our God po, for indeed He is expanding the Jesus Be Lifted Up Church for His glory. Amen po? So, ayan, every Mondays po, ang ating Speak Life. We're encouraging and we're inviting everyone po to watch our Speak Life. Ito po yung mga testimonies ng mga kapatid po natin. So, if you want to be part na mag-testify, ihayag po ang kabutihan ng Diyos, paano ka ni Lord binago, ano yung mga ginawa ni Lord sa buhay mo, pwede po kayong maging parte nito, at yun nga po, magkakaroon po kayo ng recording. Nandito po si Mai. Yan, pwede po kayo makipag-coordinate sa kanila po ni Henrik. Kung gusto nyo pong ihayag ang kabutihan ni Lord. At yun nga po, pinapalabas po natin to sa ating Facebook page every Mondays ng 7 a.m. 7 p.m. So, pwede nyo po itong i-share din sa mga kaibigan nyo, kamag-anak nyo, para makita po nila that our God is alive. Our God is the God who changes lives, who transforms lives, at isa po tayo doon. Amen? Lahat po tayo ay nandun sa, kumbaga sa proseso na ginagawa ni Lord na binabago niya tayo from His glory to glory. At nandito po yung mga testimonies ng ating mga kapatid sa Panginoon. And ang ating pong Tinig ng Pag-asa every Tuesdays and Thursdays at 7 p.m. din po. Maririnig naman po natin dito yung ating mga pastors. Galing po dito sa atin sa Camellia, sa Sagana, sa Mindoro, sa Alaminos. So, ayan po, even si Pastor Joseph po, ayan po, kumbaga, binabahagi po nila sa atin ano po yung mga personal revelation ni God sa kanila, especially po sa mga themes natin per month. So, pwede din po natin itong i-share, ibahagi po sa ating mga kaibigan, kapatid, mga magulang, para marinig din po nilang salita ng Diyos. Amen? And ang ating pong
Wednesday, 7 p.m. prayer meeting. I think minove na po siya ng Friday. Henrik, di ba? Friday na siya. So, ang ating pong prayer meeting, minove na po ng Fridays at 7 p.m. dito po sa church. So, we're inviting everyone po na, yun nga po, let's join ourselves sa prayer meeting po every Fridays. And ang ating pong J Blue Leaders Worker Spiritual Feeding na ginaganap po via Zoom. Ayan po, every Tuesdays at 8 p.m. So, ang ating pong Zoom link ay sinesend po natin sa ating GC. Minsan meron po tayong mga guest speaker. At yun nga po, katulad last Tuesday po, yung mga hindi po naka-attend, we're encouraging again na umattend po tayo. May mga, kumbaga, pagtuturo po ang Diyos, especially po sa mga leaders, sa mga workers, para po mas tumatag po tayo spiritually at kumbaga mas malaman pa po natin ano yung nais ni Lord sa bawat isa sa atin. Amen? And sa discipleship trainings po natin, ayan, ang kids po natin, ages 3 to 12, under Sister Clyde, ayan po, meron po silang I think online din po ito or minsan po dito na ginaganap yung ating pong Sunday School. And sa mga youth naman po natin, ages 13 to 21, na pinapangunahan po ni Brother Neil tuwing, nasa na si Neil? Tuwing Tuesdays pa rin ba to? Tuesdays ng 3 p.m. po. Ayan, so sa mga youth po na available, you can come here po sa church. Dito po nila ginagawa every Tuesdays at 3 p.m. And ang young adult, headed by Brother Shalem and Sister Iyay, ages 22 to 30. So, ayan po, i-update po nila kayo kung kailan po yung next na gatherings nyo. And ang adult woman, headed by Sister Arlene Balonso, ages 31 to 50. Ayan po, we're encouraging po lahat po ng mga kababaihan na ages 31 to 50 na pwede po kayong mag-join sa atin pong online gatherings every Thursdays at 8 p.m. Ayan po, so kahit po kung may mga kaibigan po kayo or kakilala na gusto nyo pong i-join, kahit na wala po sila dito, pwede po. Kasi ngayon po, meron na po tayong mga kapatid na kasama din po natin from Parañaque. Nag-join na po sila sa atin last Thursday. So, again po, we're encouraging everyone na maging part po tayo nito. And ang atin pong next po natin, adult men, headed by Brother Rio, ages 31 to 50. Ayan po, so meron din po silang gatherings online every Sundays at 7 p.m. po na pinangunahan po ni Brother Rio. Again, yung mga kalalakihan po natin, mga katatayan, join our adult men fellowship po. Ayan, and ang atin pong mga senior adult na pinangungunahan po ni Rev Stella, age 51 and up. Ayan po, we're encouraging you po na mag-join online. At yun nga po, sabi nga, it doesn't matter anong edad na tayo. Sabi nga po, as we keep learning, we are still growing. Pag hindi na po tayo natututo, hindi na po tayo mag-grow, especially po in the knowledge of our Lord Jesus Christ. That's why discipleship training is very important and vital po in a church. Kaya po lahat ay, kumbaga, isinasama po natin kahit yung mga bata, amen po, hanggang sa mga senior adults natin. And our online gathering prayers, ayan po, Mondays to Saturday, mga fathers po, 4 a.m., mothers, 5 a.m., and mga pastors po natin, Monday to Friday, 5 a.m. So, you can join the prayer online gatherings po natin. And please like, follow, and subscribe our Jesus Be Lifted Up Church Facebook page and J Blue Church YouTube channel po natin. So, nandito po yung mga services natin, mga in-uploads po natin dito, mga announcements or mga upcoming events po natin para maging updated po tayo. Amen? So, wala na po. No more na. So, tayo po ay dumako sa atin pong mission offering ngayong umagang ito. Meron lang po akong gustong basahin sa inyo sa 1 Samuel 30 verse 17 to 22. Yung story po nito is yung
yung mga Amalekites po ay sinakop nila ang Ziklag. At yun nga po, kumbaga, yung mga ari-arian nila David, yung mga ano po nila, mga asawa nila, everything that they had. Kasi po, kumbaga, wala yung mga soldiers or yung mga armies in their place. Pero yun nga po, ang mga Amalekites ay sinakop po ang Ziklag. At yun nga po, sinunog nila yung mga ano doon, yung mga gamit nila David at ng mga kasamahan po niya. And yun nga po, sa mga susunod po ng mga verses, kumbaga, gumawa po ng way si God para, kumbaga, malaman nila David nasaan yung mga sumako po sa kanila. And sabi po dito sa verse 17, then David attacked them from twilight until the evening of the next day. Not a man of them escaped except 400 young men who rode on camels and fled. So David recovered all that Amalekites had carried away, and David rescued his 2 wives. And nothing of theirs was lacking, either small or great, sons and daughters, spoil or anything which they had taken from them. David recovered all. Then David took all the flocks and herds they had driven before those other livestock and said, "This is David's spoil." Verse 21, now David came to the 200 men who has been so weary that they could not follow David, whom they also made to stay at the brook Besor. So they went out to meet David and to meet the people who were with him. And when David came near the people, he greeted them. Ito po, verse 22. Then all the wicked and worthless men of those who went with David answered and said, because they did not go with us, we will not give them any of the spoil that we have recovered, except for every man's wife and children, that they may lead them away and depart. Sabi po dito ni David, but David said, my brethren, you shall not do so with what the Lord has given us, who has preserved us and delivered into the hand and the troop that came against us. For who will heed you in this matter? But as his part is who goes down to the battle, so shall his part be who stays by the supplies, and they shall share alike. Ano po yung pinaka-message dito? Kumbaga, sabi nga po, yung sa mission offering po, di ba, hindi tayo lahat pumupunta. For example po, sa Zambales, si Pastor Joseph lang at saka si Brother Ginel po ang pumunta doon. At sabi nga po, sila yung nagka-conquer dun sa land. Sabi nga po, lahat tayo, kumbaga, even we are not present into that place, pero kabahagi po tayo in terms of giving our mission offerings, our seed of faith ng missions po natin. Sabi nga po, kung ano yung reward na matatanggap nila, is the same reward na matatanggap po natin. Kumbaga, yung spoil na makukuha nila is, kumbaga, may kabahagi po tayo, may share tayo doon sa mga nagbibigay po ng mission offering. So, kaya po, this morning, I encourage everyone na wag po tayong manawa na magbigay ng mission offering. Sabi nga po, bakit? Katulad nila David, dito po sa story na to, sabi nga, kumbaga, sabi nga po dito ni David, so shall his part who stays by the supplies, they shall share alike. Ibig sabihin po, kumbaga, anuman yung, kumbaga, ibigay na pagpapala ni Lord sa mga napupuntahan po ng mga mission offering natin, meron po tayong kabahagi doon na pagpapala rin ng Panginoon. Kaya po, this morning, yun nga po, katulad tomorrow, aalis po ang ating mga pastors. They will go to Coron, Palawan, and then sa mga susunod po sa Davao and sa Cagayan de Oro. At maaari pong in the coming days, mas marami pa pong lugar na
pagdadalhan sila ni Lord sa kanila. Sabi nga po, yung pong ating mga mission offerings are kumbaga ginagamit ni God as a tool para makarating sila doon. Amen po. Sabi nga, hindi pwede nating sabihin na yung panahon nila Apostle Paul is the same as ngayon. Dati po pwede silang mag-asno lang, magkabayo lang para pumunta doon sa mga lugar na yon. Ngayon po anong ginagamit? Sasakyan. At sa sasakyan, para umandar yung sasakyan, kailangan ng gas, di ba po? Or kung sasakay ng eroplano, kailangan ng airfare, kailangan ng ticket. So, kumbaga lahat po tayo, yung mga mission offerings po natin are tools para po mapalaganap ang kingdom po ng Diyos dito po sa mundong ito. Amen po ba? Kaya nga po, I encourage everyone na kumbaga, patuloy po tayong magbigay ng ating mga mission offerings. Hindi po nawawala ng kabuluhan lahat ng seed na tinatanim natin because in due time, sabi nga po, every seeds na tinatanim natin, there will surely be harvest from the Lord. Amen po. Kaya po, this morning, every seeds of mission offerings po natin, let's pray for it, let's be part of it, and I believe po, the God who sees our hearts, sabi nga po, ang Diyos po nakatingin sa mga puso natin at nakikita po ni Lord lahat ng ibinibigay natin sa Kanya. Sabi nga po, every good deeds na ginagawa po natin for His kingdom, it is Him who will be our great reward. Kaya po sa umaga pong ito, let's bow down our heads and hold our mission offerings na tunay nga na makita po ni Lord that even in our giving of mission offerings ay ito pa rin ay pagsamba po natin sa Kanya, pag-acknowledge that everything belongs to Him. Amen po. Heavenly Father, we thank you for this opportunity that you are giving to each and every one of us na maging kabahagi po kami sa mission offering, O God. Hindi man po kami ang physically na pinapadala mo sa mga lugar kung nasaan mo, O Diyos, na gustong magbukas ng iyong iglesia, na Lord, marami pang makarinig ng iyong salita. But Lord, here we are, O God. We are allowing ourselves to be part of it, O God, as we give our mission offerings, O God, to you. Father, I pray sa lahat po, Panginoon, ng mga anak mo na magbibigay ngayong umagang ito, Oh God, Father, I pray, oh God, na Lord, patuloy mo silang pagpalain, oh God, that they will be continuously a channel of blessing, oh God, Lord, for the expansion of your kingdom here on earth as it is in heaven. At Lord, sa mga kapatid at magulang ko na their hearts are already there to give, but Lord, financially wala pa sila, I pray, oh God, Lord, give them seed that they may be able to plant it, oh God. Father, I pray na Lord, sa lahat po ng malilikom, oh God, na mga mission offerings, oh God, bless and sanctify it. Magamit po ito, O God, Lord, for Lord, reaching those places na naisin mo, O God. At Lord, tunay na matugunan din, O God, ang pangangailangan ng aming mga missionary, pastors, and workers, O God, na pinapadala sa mga lugar na yun, O God, katulad ng Alaminos, O God, ng Pangasinan, O God, even, Lord, ng Sambales, O God, maging, Lord, sa Bulalakaw, at Lord, sa mga lugar kung nasaan pa naroroon ang aming mga missionary pastors, O Father. Lord, bless, O God, all the works of their hands, maging Lord, lahat ng malilikom na financial blessing ngayong umagang ito. Let it be a sweet-smelling aroma before your sight, and let it give glory, honor to your holy name. Thank you, Father. We honor you, we bless you, we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po, muli po tayong tumayo. Muli po nating pasalamatan ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because His given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart.
Hallelujah, O God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Lord, salamat muli sa umagang ito, Panginoon. Na tunay ngang pinaranas mo ang iyong kapangyarihan sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, patuloy kang kumilos sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At salamat, Lord God, sa katagumpayan ng aming service ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord God, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan, Panginoon. Salamat sa buhay na yung pinagkatiwala sa aming Panginoon. Ito ay aming magamit na palaging nagpupuri sa iyong kapasalamat. Na alahanin ka namin palagi, Panginoon, na ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Panginoon, na gumagawa ng anumang mga himala sa buhay ng bawat isa. Lord God, salamat, Lord God, na tunay ngang naranasan ka namin sa mga oras na ito. At salamat sa iyong mga salita naming napakinggan sa pamagitan ng buhay ni Pastor Leto, Panginoon. Lord God, salamat, Lord God. Pagpalain mo siya kasama ng kanyang pamilya, Panginoon. Patuloy mo pa siyang gamitin na magpahayag ng iyong mga salita, Panginoon, upang mas marami pang kaluluwa ang makakilala at makarinig ng iyong mga salita, Panginoon, tungo sa kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Lord, salamat sa paggabay mo sa amin. Salamat sa Santong Espiritu na siyang gumagabay sa aming pamuhay dito sa mundong ito. Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagkahiwa-hiwalay sa tahanang ito, ingatan mo kami, Panginoon, sa aming pupuntahan sa aming mga pansamantalang tahanan. Salamat, Lord God, na dadalangin namin palagi, Panginoon, na ingatan mo kami palagi at layo mo kami sa anumang kapahamakan, Lord God. Lord, salamat at tunay ngang nandiyan ka palagi na ang kailangan lang namin ay tumawag palagi sa iyo, Panginoon, at handa kang makinig kung ano mga ang nais namin hilingin sa iyo sapagkat buhay kang Diyos at ikaw lamang ang siyang tanging naming mapapurihan at mapasalamatan. Lord, salamat muli. Binabalik namin ang lahat ng kapurihan, pasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God, my Savior. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin anuman ang